ang Panginoon nalulugod kapag tayo ay pumupunta sa kanyang sambahan. At ito yung lugar na tayo ay pagpapalain ng Panginoon sa araw na ito. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So kahit ano man ang bagyong dumating sa buhay po natin, nandun yung rejoicing. Amen? Na dapat tayo ay nagre-rejoice. So, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ang sabi po rito ni Apostle Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. In verse 8 says, finally there is laid up for me the crown of righteousness. So ang sabi po ni Apostle Paul, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. So makakantam ko na ang korona sa mga matuwid. So yung scripture po na binasa po natin ay part ng valedictory speech ni Paul. Diba? Kasi hindi lang po yan kapag ikaw ay nag-aral, ang target mo ay valedictorian ka, ang target mo ay maging summa cum laude ka, maging cum laude ka o magna cum laude. Pero alam nyo, dito po sa atin, may mga estudyante po tayo dito na graduate ng college na cum laude, magna cum laude, at summa cum laude, candidate sa summa cum laude. So, ganun din po tayo, hindi lang yung school academic natin, ang dapat na nagkakaroon tayo ng valedictory speech. Amen? Dapat sa pagiging Christian po natin, meron tayong sasabihin na katulad na sinabi ni Apostle Paul na pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang lahat kong takbuhin at nananatili akong tapat. So as a Christian, dapat pinagbubuti po natin ang pakikipaglaban natin. Kasi meron po talagang war. Every day may battle po talaga tayo. Pero masasabi po ba natin yung sinabi ni Apostle Paul na pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban or nag-quit ka na? Di ba? Sa konting hirap, nag-quit ka. Sumusuko ka sa buhay, sa lahat ng takbuhin natin. So, ang sabi ni Apostle Paul, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat. So, kahit anuman ang dumating sa buhay po ni Apostle Paul, nanatili siyang tapat. Hindi po siya sumuko. Dahil alam niyo kung ano yung tiningnan ni Apostle Paul, yung makadtam ko ang korona sa mga matutuwid. Amen? So, ito po yung valedictory speech na alam natin na he was about to depart this world. Kasi malapit na nga si Apostle Paul na umalis dito sa mundong ito. Pero tayo kaya as a Christian, masasabi kaya natin ito pagka tayo ay malapit na, alam mo na, malapit ka ng kunin ng Panginoon. Kaya natin sabihin to na natapos ko na ang lahat ng takbuhin, pero nanatili akong tapat sa Panginoon para makuha ko yung corona. So, alam natin na si Paul, marami siyang mga churches na na-plant, maraming epistles or books na sinulat. He mentored leaders. Marami siyang mga minentoran ng mga leaders. And Paul lived a godly life even in the midst of trials. So, tayo kaya, magiging godly pa kaya ang buhay natin pagdating ng pagsubok. Kasi yung iba sumusuko Sa konting pagsubok, susuko. Pero alam nyo, yung mga dinanas ni Apostle Paul na persecution sa kanyang buhay, actually, sabi ko, di pa nga namin dinadanas yun Sa totoo lang. Pero si Apostle Paul, binigay niya yung best shot niya sa Panginoon, sa pagsiserve. Amen? Kaya kung isa-summarize natin ang letter ni Paul, si Paul na-accomplish niya and assured in his last moment, makikita natin sa buhay ni Paul na tinapos niya yung laban. Amen? Natapos niya. Nanalo siya sa mga takbuhin. Amen? At ang maganda roon, di ba, na yung tiwala niya sa Panginoon ay hindi nawala. Kaya kung binabasa po natin, yung sinabi na Apostle Paul, na makakantam ko na ang korona sa mga matuwid. Amen? Kasi talagang dapat tayo godly living talaga.
Yun ang talagang purpose ng Lord sa buhay po natin. So si Paul, tinapos niya ang hanggang dulo. He finished the race. He finished strong. Yun ang result ng kanyang service sa Panginoon. Hindi siya nag-give up. Hindi rin siya nag-quit. Amen? Mahalaga kasi ang inumpisahan. Para bang nag-umpisa tayo na nag-aral ng kinder, tapos hindi mo tatapusin ang pag-aaral mo hanggang college? Bali, wala po yun. Amen? Kaya kung ano yung inumpisahan natin from kinder to college, doon mo lang masasabi na nakamit mo yung corona. Kaya nga merong gumagraduate na summa cum laude, magna cum laude, di ba? Doon niya nakamit yung race. Amen? So, ang mahalaga po sa atin, kung ano man yung inumpisahan natin, tapusin po natin ito. Katulad po ni Paul. At kung titingnan po natin mga kapatid, nasa second half na po tayo ng 2025. And we can still finish this year with a sense of accomplishment, katulad po ni Paul. Amen? Di po ba kayo masaya? Amen? Dapat ang paglilingkod sa Panginoon ang nakakapagpasaya sa buhay po natin. Na habang gumigising ka araw-araw, nakikita mo yung kamangha-manghang ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Sa umaga pa lang, nagpapasalamat ka na. Sa umaga pa lang, pagdilat ng iyong mga mata, nasasabik ka na maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya ka gumigising dahil sa Lord. Kaya ka gumigising dahil may task na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ka gumigising dahil may purpose ang buhay mo. Kaya hindi ka tamad-tamad. Yung paggising mo pala sa umaga, yung fresh na fresh ka. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. Araw-araw. Amen? Kaya dapat nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Nararanasan natin yung blessings ng Lord every minute ng buhay po natin. Things to help us to finish 2025 strong. Number 1, stay in faith. In Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, staying in faith means maintaining our belief, our trust and commitment to God, especially during the challenging times. Alam nyo, pag wala namang problema, hindi nakaka-challenge ang buhay po natin eh. Amen? Yung relax-relax ka lang. At hindi po naman din pwede tayong ma-relax-relax. Kailangan talaga na challenge tayo. Kahit na may mga problema. It's simply holding on to God's promises. Yan po yung faith. It involves actively choosing to trust in God's plan and promises even when circumstances are difficult or discouraging. So, marami pong nakaka-discourage. Di ba? Sa atin. Tingnan mo lang yung katabi mo, madi-discourage ka na eh. Makita mo lang, bakit parang ikaw? Ang tagal-tagal mo ng Christian eh, hirap na hirap pa rin ang buhay mo. Diba? Kung ikaw, maniniwala ka ba sa isang Kristiyano na hindi nagbabago? Maniniwala ka ba na eto Christian, pero ang buhay niya same lang? Nung nakilala mo siya, hanggang 20 years ng Christian, same lang din, walang pinagbago. Si Lord lang ang hindi nagbabago. Pero tayo, binabago tayo ng Lord from glory to glory. Amen? Hindi pwedeng kung ano ako noon, ganun pa rin ako ngayon. At sa future ko, ganun pa rin. Ang sabi ng Jeremiah, di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, ang future ko maganda sa kamay ng Panginoon. Amen? Kaya ako, mag-i-stay ako sa aking pananampalataya until the end. Kasi may mga pangako ang Panginoon po sa atin. Ang sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Kaya, alam niyo, huwag po tayong matakot kapag may pinapagawa po sa atin ng Panginoon. God promised us, di ba, na He will never leave us nor forsake us. Ang sabi pa nga niya, be strong. Kaya pag ako, may mga problema na pinagdadaanan kami,
Ang alam ko, ang Panginoon, nasa tabi ko. Amen? Alam niya ang lahat ng situation ko. And sinasabi niya lagi sa akin, Angie, be strong and courageous, for I am with you until the very end. Yan po yung mga promises na pinangahawakan ko pag ako nahihirapan ako sa life ko. Kasi alam nyo, meron talagang war. At ngayon, meron kang challenge, alam mo, challenging po ang buhay natin eh. Kanina nga may narinig ako, sabi niya, ang hirap palang magkaanak, ay hindi mahirap. Mahirap na mahirap. Amen? Ay, mahirap palang mag-asawa, hindi mahirap. Di ba? Mahirap na mahirap mag-asawa. Kasi ang daming challenge sa pag-aasawa. Sa una lang niya, masarap dahil may honeymoon stage. After ng honeymoon stage, makikilala mo na ang bawat isa. Di ba? Tapos makikita mo ganito pala ugali nito. Pero nung boyfriend ko, nung girlfriend ko, di ba? Hindi ganyan ang ugali niyan. Syempre, di pa kayo nagsasama sa isang bubong. Amen? Pero, mahirap kapag wala kang ginagawa sa Kingdom of God. Dapat ang nagpapalakas sa atin, yung ginagawa natin sa Kingdom of God. Kaya ang sabi ng Panginoon, be strong and courageous, for I am with you until the very end. Wala kang ginagawa. Alam niyo ang mga promises ng Panginoon? Gusto ko sabihin sa inyo correct me if I'm wrong. Ang lahat ng promises ng Panginoon na nababasa natin sa Bible ay para sa mga nag-o-obey sa Kanya. Amen? Pero kung ikaw, wala ka namang ginagawa sa Kingdom of God, forget the promises. Hindi mo makiklaim yan. Ang nagkiklaim lang ng pangako ng Diyos ay yung sumusunod, gumagawa sa Kingdom of God. Kaya faith involves believing in God's word and His promises. Kahit na akala mo hindi pa napupulfill yan. Ako, marami po akong mga prayer. Yung iba, hindi pa po talaga nasasagot ng Panginoon. Pero I believe, one day, magkakaroon ng katuparan, magkakaroon ng mga answered prayer po sa akin. Marami pa akong mga prayers na binibigay sa Panginoon. Yung iba, hindi ko pa nakikita ang sagot. Pero alam ko, one day, habang ako ay lumalakad, di ba, sumusunod, gumagawa sa Kingdom of God, magkakaroon po ng answered prayer lahat. Number 2, cultivate a strong relationship with God. So, dinidig po natin yung relationship natin sa Panginoon. Pinapalalim po natin. Hindi pwedeng mababaw ka. Hindi pwedeng hindi ka nag-go-grow sa iyong pananampalataya. So, paano po natin palalalimin yung relationship natin sa Panginoon? Number 1, doon po sa number 2, may number 1. Number 1, give your heart to God and allow Him to take charge of your life. So, ano ibig sabihin po nito? You must put God first. Begin to rely on Him rather than relying. Yung bang nagtatry ka na gumawa sa sarili mo lang. Yung bang, kasi hingi ka nang hingi sa Lord ng wisdom. Tapos pag meron kang mga bagay na gustong gawin, akala mo ganun ka ng katalino. Nagre-rely po tayo. Lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon. Pumunta ka sa Diyos and ask Him for guidance when facing small and big decisions sa buhay po natin. Kami ni Pastor Rudy, hindi po kami basta-basta nagde-decide. Kailangan po namin ang guidance ng Panginoon. Fight the good fight of the faith, finish the race, keep the faith, hanggang sa makuha mo yung corona ng matuwid. Kasi ginagamit po ng Panginoon ang lahat ng circumstances sa buhay po natin to grow us and mature us. Para mag-grow ka at mag-mature. He will use all the experiences, whether good or bad. Ginagamit po yan ng Panginoon para po tayo ay mag-grow. Number 2, spend time with the Word. Spending time with God's Word involves reading the Bible and reflecting on its teaching. So, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, natutulungan po tayo mag-grow spiritually. We need to devote our time to the Word of God. Hindi pwedeng sabihin mo na wala akong time.
Very busy ako. Gumagawa po tayo ng time para makapagbasa po tayo ng salita ng Diyos at para makapag-aral tayo ng salita ng Diyos para tayo lumago. Yung nai-inspire ka na magbasa ng Bible, o hindi yung iba, sasabihin, ako, babasa na naman ako 2 chapters a day. Alam nyo, huwag nyo isipin na 2 chapters a day. Isipin nyo na ang Bible ay inspiration sa atin. It is the love letter of the Lord para po sa atin. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po rito, always remember what is written in the book of law. Speak about the book and study it day and night. Ang ganda ng version po nito, di ba? Speak the word. Hindi mo dapat yan na wala kang sinasabi kundi puro kalokohan, puro mga kawalang kwentang bagay pag nakipag-usap ka. Amen? Speak the word of God. At ang sabi rito, study it. So in other translation, meditate. Kaya lang nahihirapan tayo intindihin yung meditation. So ang sabi sa version na ito, study. Ano yung study? Pag-aralan ang salita po ng Diyos. Day and night. Then, you can be sure to obey what is written there. If you do this, kapag ginawa po daw natin ito, you will be wise. Magiging matalino ka and successful in everything you do. So, mga kapatid, take time to study the Word of God. Speak the Word of God. Alam nyo, itong practice na ito, nag-o-offer po yan ng benefits like knowing God's will. Kapag hindi ka nagbabasa talaga ng Bible, or nagbabasa ka lang, hindi ka nag-study ng salita po ng Diyos, hindi mo malalaman ang God's will para sa iyo. At hindi mo marireceive ang guidance at hindi ka magkakaroon ng strength and comfort. Alam nyo ba na every time na nalulungkot ka, saan ka pupunta? Ba sa kaibigan mo? Hindi, punta ka sa Word of God. Kasi pag nalulungkot ka, yung kaibigan mo, hindi naman nalulungkot. Hindi naman niya ma-feel yung kalungkutan mo. Kaya bago ka pumunta sa kaibigan mo, pumunta ka muna sa Word of God. Amen? Mag-pray ka. Kasi ang Bible, hindi lang po yan yung book na dapat mong binabasa. Dapat ang Bible, eto yung binabasa natin as a way to encounter God. Para ma-encounter natin ang Panginoon. Amen? Reflect on what you read, mga kapatid. At paano mo mai-apply yung mga nabasa mo sa buhay po ninyo. Talk to God. Kung ano yung napag-aralan mo. Makipag-usap ka sa Panginoon. Express your gratitude and ask for guidance. Alam nyo, napakabait ng Panginoon. Nakikinig siya sa atin. Amen? Kaya number 3, pray. Prayer is vital for focusing and finishing strong. Kasi kung kayo, nafe-feel nyo, overwhelmed na kayo, and stress out na kayo sa buhay po ninyo, sa schedule ninyo, kasi busy-busy kayo, di ba? Alam nyo, madalas pag nagmumusta ako ng tao, sasabihin ko sa kanya, kumusta ka na kapatid? Eto po, busy-busy. Buti ka pa, busy. Ano ba pinagkakabisihan mo? Same. Kasi po, papasok ako sa trabaho, di ba? Papasok ako sa trabaho, uwi ako ng bahay, maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng bata, magluluto. Alam nyo, prayer, it brings peace and calm in the chaos. Yung mga kaguluhan sa buhay po natin. Ang prayer, ang makakapagbigay ng kapayapaan at makakapagkalma sa magulong buhay po natin. Kasi prayer is communicating with God. Yung nakikipag-usap ka sa Panginoon. Yung bang mind mo, kapag ikaw nagpe-pray, yung mind mo ay nagiging matino ang pag-iisip mo. Kasi mahirap pagka ikaw ay nakikipag-communicate, di ba? Sa isang tao. Tapos pag katapos mo makipag-usap, hala, backslider ka na. Alam niyo sa Panginoon, pag nakipag-usap tayo, lalakas tayo, mga kapatid. Kaya nga natutulungan natin ng ibang tao kapag ikaw ay babad sa panalangin.
Yung nag-e-engage ka ng conversation sa Panginoon, hindi lang during your quiet time. Kasi ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. So kahit ano ang ginagawa ninyo, pwede tayong magpag-communicate sa Panginoon. Prayer is a powerful tool for maintaining our faith and seeking God's word. So, number 4, attend church regularly. Now, not out of obligation, but out of desire to worship in the Lord's house. And be encouraged, mga kapatid. Kasi pag tayo nag-join sa church, alam nyo, nagbe-benefit po tayo. Kapag tayo ay nag-join sa isang church, hindi ko alam kung kayo, nagbe-benefit kayo dito, sa dulos. Pero alam nyo, kasama rito yung community natin. Yung support, yung accountability. Kaya sasabihin nyo, ba't ang dulos, pakialamero? Yung mga, si pastor, si pastora, pakialamero. Kasi nga, nagbabago tayo ng buhay. Hindi pwedeng, grabe kung ano yung gusto mong gawin, gagawin mo, lalo na inaano nyo pa sa social media. Pinopost nyo pa. Yung mga kalokohan nyo. Kahapon may nakita ako. Christian siya ha, pero umiinom ng beer. Pinopost pa, no? Amen. Sino yun? Yung nag-amen, yun. Kaya nga, kailangan natin ng lasting friendships and spiritual development. Alam nyo, tayong lahat, may pakialam tayo sa isa't isa. Yan ang church. Kaya tayo uma-attend sa church dahil may pakialam tayo sa isa't isa. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, we must not quit meeting together as some are doing. We need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the day getting closer. Kaya hindi natin kino-compromise yung araw ng Sunday. Amen. Hindi po natin kino-compromise yan. Kahapon po, nung isang araw, nag-uusap kami ng anak ko. Kasi papunta po siya ng Taiwan. Tapos ang sabi niya sa akin, Mami, ikaw ang mag-preach sa Sunday. Pwede ba wag na ikaw mag-preach sa Sunday? Mag-fly tayo ng morning. Kasi kailangan kong nandun ako ng, meron daw siyang time limit yata papunta Taiwan. Sabi ko, hindi ko i-compromise ang Sunday. So, kung hindi ka matutuloy ng Taiwan, huwag ka nang tumuloy. Pero ang Sunday is for the Lord. Amen? At ayokong i-compromise ang aking Sunday nung wala ako sa church. Kasi pag nag-fly ka, hindi ka makakapag-church. Amen? So, Sunday is non-negotiable. Amen? Hindi na po pinag-uusapan yan kung mag-church ka o hindi. Kung baha o hindi. Kung umuulan o hindi. Kung bagyo. Di ba ang dami sa Facebook, yung mga pastors nagpo-post, makikita ang tunay na Kristiyano bukas. Di ba? Bagyo lang sila. Tayo, Christian tayo. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat at narito ka. Number 5, stay connected with other believer. Seek out friends, mga kapatid. Pero godly friends. Ang advice ko po sa inyo, kapag kayo ay makikipagkaibigan, yung mga godly friends, yung aakayin ka pataas, hindi pa baba. Kasi maraming mga kaibigan, hindi ka inaakay pataas. Di ba? Ayaw nilang na nabe-bless ka. Ayaw nilang na nag-church ka. Ayaw nilang nag-go-grow ka. Ayaw nga nila na maging cell leader eh. Alam nyo, pag ang mga member natin sa cell group, eto mga friends ay mga cell leaders. Pag ang member nyo sa cell group ayaw maging cell leader, bitawan nyo na sila. Sa totoo lang. Kasi hihilahin kayo nyo pababa. Pati ikaw, hindi ayaw mo na maging cell leader. Kasi nakakapagod. Diba? Sasabihin na nakakapagod, wala akong time. O ikaw, yun ang lagi mong naririnig. Oo nga, napapagod ako, no? Wala akong time. Kaka-encourage mo sa kanila, ikaw ang na-discourage. Amen? Kasi hindi po yun ang plan ng Lord sa atin.
ang plan ng Panginoon is to be fruitful and multiply. Ang plan ng Lord, dumami tayo, hindi kumonti. Ang plan ng Panginoon, mag-disciple ako ng katulad ko. Ano ba yung katulad ko? Katulad kong Christian, katulad kong cell leader. Amen? Hindi plan ng Lord na maging cell member ka lang. Ang plan ng Panginoon, magamit ka sa kingdom of God. Ewan ko, nagagalit na yata kayo sa akin. No? Kaya sa cell group, nagmumultiply. Hindi pa konti. At hindi maintaining ang cell group. Ang cell group nagmumultiply. Kaya stay connected with other believer na magdadala sa atin na pataas tayo. At mag-encourage sa mga tao na ikaw may purpose ang Lord sa buhay mo. Hindi kayo nag-uusap lang ng walang kakwenta-kwentang bagay. Alam nyo ba kung ano ang important ng ating connection sa mga leaders po natin? Yung spiritual mentorship. Napakahalaga po niyan. Kasi yung mga leader po natin, sila yung spiritual guide natin. Si Bishop Oriel and Pastora Jer, siya yung spiritual guide po namin. May mga decision po kami sa buhay namin na hindi namin kayang desisyonan, kaya kailangan namin pumunta sa leader po namin. Sa leader po natin. Minsan may time na hindi ko kaya kailangan ko ng guidance ng ating mga leader. Sila yung nagbibigay, pag nakikita ko sila, alam nyo, na-encourage ako. At kasi sila yung accountability natin. Kaya mahalin po ninyo yung mga cell leader po ninyo. Yan yung mga friend ninyo. BFF, hindi ka niya iiwan. Totoo yun, Pastora, yung leader ko nga, iniwan ako eh. Ewan ko ba, bakit may mga leader na nang iiwan? Di ba? Yung bang naging cell leader na, nawala yung isang member, ayoko na. Nawala yung dalawang member. Alam nyo, ang daming umalis sa primary 12. Pero ang sabi ng Lord, magpatuloy ka lang, Angie. Magpatuloy ka lang, Rudy. Yun ang lagi sinasabi sa amin ng Panginoon. Dahil hindi nasasayang ang lahat ng ginagawa po natin. Ang sabi sa Acts chapter 2, verse 42, they were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles and to fellowship, to eating meals together, and to prayers. So, magkakasama po yan. Sila yung nagbibigay ng instruction sa atin. Diba? Nagpo-prophesy sa atin. Nagpe-fellowship tayo with our leaders, with our friends. Kumakain tayo. Pero wag naman yung laging kain lang ng kain, ha? Nananalangin. Amen? So, number 3, yung things to help us to finish 2025 strong. Number 3, experience personal growth. Alam niyo, yung personal growth is a lifelong process. Kasi hindi pwede yan na instant magbabago ka na o gagaling ka na. Para ma-achieve po natin yung mga personal and professional goals po natin is a lifelong process. Parang kami po ni Pastor Rudy, hanggang ngayon, patuloy pa rin po kami nandun pa rin po kami sa proseso ng buhay po namin. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, we must recognize yung areas po ng buhay po natin kung saan tayo nag-struggle. At alam nyo, doon po ako talaga nagsisik sa Panginoon. Actively, nagsisik po ako sa Panginoon. Alam nyo, gusto ko pong sabihin sa inyo, live with a purpose. Unawain po ninyo yung God-given purpose. Alam nyo, as a Christian, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na ang bumubuhay sa atin ay yung purpose ng God. Yan po yung bumubuhay sa atin. So, dapat angat ang purpose sa atin. Hindi problema ang inaangat natin, kundi yung purpose ang angat sa buhay po natin. Ano ang purpose ng Lord sa atin? Maging kagamit-gamit tayo sa kingdom of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maging kagamit-gamit ka sana sa kingdom of God. Sige na, sabi mo sa katabi mo. Parang tulog kayong lahat. Speak the word. Diba? Prophesy.
The ultimate purpose of our life is to glorify God. So, nag-glorify po ba ang Panginoon every time na nakaupo kayo dyan? Every time na nakaupo kayo, nakikinig na kayo sa cell group. Glorifying God ay magpagamit po tayo sa kingdom of God. Na ang maging goal mo, gusto ko rin maging cell leader. Yung bang pangarap mo na yung cell leader mo, makatulad mo, makatulad sana ako na itong cell leader ko, ang galing magturo, ang galing niyang mag-alaga, ang galing niyang mag-disciple. Pero baka naman mga leaders, hindi kayo ganun ha. Hindi kayo magaling mag-disciple, hindi kayo magaling mag-alaga, hindi kayo magaling magturo. Ginagalingan nyo sa ibang bagay, pero sa pagtuturo ng salita ng Diyos, grabe. Sasabi, ay kay buti ng Panginoon. Alam mo ba na ang Panginoon, 10 taon na yung Christian, sinasabi mo pa rin na ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay nasugatan dahil sa iyo. 10 taon ng Christian, cell member pa rin. At yung pa rin ang tinuturo mo, hindi nababago ang buhay. Ito challenge ko po sa inyo mga kapatid. Sa cell group, lahat ng mga cell leader na naririto, sa cell group, dapat nababago ang buhay ng mga cell member. Yung dating pasaway, hindi na pasaway ngayon. Yung dating mahirap, hindi na mahirap ngayon. Yung dating walang alam, matalino na ngayon. Amen? Nababago ang buhay from glory to glory. Yung sinungaling, hindi na sinungaling ngayon. Yung babaero, yung lalakero, hindi na babaero, hindi na lalakero ngayon. Nagbago ang buhay dahil sa cell group at uma-attend ng church. Amen? Dahil pinili ang mga kaibigan. Pumili ng leader na magbabago ang buhay niya. Living our lives as an offering to Him and sharing the gospel. Yun po yung purpose ng buhay po natin, to glorify God. Our purpose is to love God and to love people. At yung pangatlo, to serve people. God's desire for believers to grow in their faith and become more like Christ. So ito yung ultimate goal po natin, na nababago tayo, nag-grow tayo, at nakakamukha ka ng Panginoong Hesus. So tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha ng Panginoong Hesus. Ay hindi ho kamukha. Kasi magagalitin pa rin eh. Tama, hindi kamukha. Ay matatampuhin pa rin. Nakita nyo ba na si Jesus nagtampo? Grabe no? Papasalamat ako, hindi nagtampo si Jesus. Ang bait ng Panginoon. Amen? Napakabait na Diyos. So God created us for a purpose. Number 4, ask the Holy Spirit to fill your day. To fill you daily. Alam nyo, when we are filled with the Holy Spirit, we walk by the Spirit. Lumalakad ka. Nakasama ang Espiritu po ng Diyos. Kaya every day, kailangan nagpapapuno tayo sa Panginoon ng kapangyarihan ng Diyos. In Galatians chapter 5 verse 16, ang sabi po rito, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. In Galatians 5:25, ang sabi po rito, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. And in Romans chapter 8 verse 2, ang sabi po rito, and because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. So, kung tayo ay nagpapapuno sa banal na Espiritu na Diyos, alam nyo, wala na yung power ng kasalanan sa atin. Alam nyo, ang kasalanan, ang kabayaran nito ay, so alam nyo na pala na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit gumagawa pa ng kasalanan? Bakit namumuhay ka pa sa kasalanan? Umalis ka na dyan. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, punuin mo po ako ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo po ako ng kapangyarihan mo.
Through faith in Jesus Christ, we are no longer under the control of sin's power. Aalis ka talaga dyan. Kapag ikaw ay led by the Spirit, maririnig mo ngayon ang boses ng Panginoon, hindi na boses ng demonyo. Kasi maraming Christians, sinasabi Christians, ang naririnig ay boses ng demonyo. Kaya nga gumagawa ng kasalanan eh. O kaya ayaw nga gumawa sa kaharian ng Diyos. Kasi ito yung sinasabi ng Diyos. Pero, ini-ignore mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Ang gusto ng Diyos sa'yo, mag-serve ka. Ay, ayoko, mahirap. Tapos gusto mo puspusin ka ng Panginoon. Kaya pag ikaw puspos ka ng Holy Spirit, hindi mo mako-contain ito. At gusto mo gumawa ka para kung ano yung tinuturo sa akin ay maituro ko sa iba. Amen? Kung ano yung binibigay sa akin ay maibigay ko sa iba. Kaya ang mga Christian hindi selfish. Ang mga Christian nagtutulungan. At kahit hindi Christian, tinutulungan natin para mapalapit sila sa Panginoon. Para magkaroon ng relationship sa Lord. Amen? Ang Holy Spirit na nag-empower po sa atin para magkaroon tayo ng bagong buhay. Huwag ka nang manatili dyan sa buhay mo. Huwag ka nang manatili dyan sa buhay mo. Yung laging hirap, yung laging pagod, yung laging magagalitin, yung hindi marunong magmahal. Kasi pag puno tayo ng Holy Spirit, matututo kang magmahal. Kahit doon sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen? Mamahalin mo yan. Ibe-bless mo. Kahit sabihin mo, ay ayoko, naiinis ako dito. Mawawala na ang lahat na kinakainisan mo. Mapapalitan niya ng pagmamahal. Kaya hindi ka nagaganti sa social media. Hindi ka na magpaparinig. Di ba? Kung ano-ano mga i-message mo. Dahil gusto mo, maging bida ka. Alam mo, habang tayo ay napapalapit sa Panginoon, nag-grow ka spiritually, lalo ka dapat nagpapaka-humble. Nagpapakababa ka sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Holy Spirit ang nag-empower po sa atin at nagbibigay ng freedom and victory over sin. Dapat tayo ay yung maging winner tayo, na ay, Lord, salamat, may victory sa buhay ko. Ano yun? Nakalagpas ako sa kasalanan. Araw-araw, tinetempt ka ng kaaway. Pero araw-araw, pwede kang punuin ng Diyos. Anong gusto mo? Yung itempt ka ng kaaway at bumigay ka. Pero alam nyo, kapag tayo, puspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi mo kinakalimutan, hindi ka relax sa prayer time mo, hindi ka relax sa pagbabasa mo ng Bible, sa pagme-meditate, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May victory over sin. Amen? Hindi papayag ang Panginoon na magkasala ka. Babantayan ka niyan. I-guide ka ng Holy Spirit sa lahat ng gagawin mo. And God wants us to experience deep joy with Him. Gusto niya na maranasan natin as we serve Him. Gusto ng Panginoon na maranasan natin yung malalim na joy ng kaligayahan sa buhay po natin na kasama siya. Kaya walang Kristiyano, mga kapatid, na malungkot. Isang araw, 2 araw, 3 araw, tingnan nyo yung mukha nyo. Laging malungkot. Ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Kaya hindi ka na magagalitin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka na matampuhin dahil sa pag-ibig ng Diyos. At hindi ka nagagawa ng kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya if you want to finish strong this 2025, ano pong gagawin natin? Stay in faith. Huwag kang bumigay. Huwag kang bibigay. Huwag kang mag-quit. Ang dami na natin dito mga cell leader nag-quit. Pero sana yung mga natitirang cell leader dito sa atin, at kahit kayo na nakikinig sa akin,
Huwag po tayong bumigay. Huwag kayong mag-quit. Stay in faith. Cultivate a strong relationship with God. Experience personal growth. Dapat ma-experience po natin yan and be filled with the Holy Spirit. Alam nyo, kaninang umaga, na-encourage po ako kasi may nakasabay po ako sa elevator. Sabi niya sa akin, Pastora, mag-asawa sila na may kasamang anak, na yung anak niya ay 1-year-old. Sabi niya, ang aga-aga niya rito. Tapos sabi niya, baha daw doon sa lugar nila, pero alam niyo, hindi naging hadlang sa kanila yung baha. Ang aga-aga nila dito sa church kanina. Tapos sabi niya, alam mo, Pastora, eto yung bata na pinag-pray mo nung Sunday. Sabi ko, ano bang ano niya, yung batang niya? Sabi niya, siya po yung laging nagsiseizure. Pero the whole week, hindi po nagseizure yung bata. Pero alam ko, pinagaling na po siya ng Panginoon. Amen? Alam nyo, basta nakakarinig ako na may ginagawa ang Panginoon sa atin at nakikita ko na itong mag-asawang ito ay excited. Excited siya na pumunta sa church. Excited siya na ibalita yung good news. Sabi niya, yung anak ko, hindi na nagsiseizure ngayon. Grabe, 1-year-old. Alam niyo, kung magpapagamit lang po tayo sa Panginoon, makikita mo kung gaano kakabless. Amen? Hihintayin mo pa ba na ang anak mo magkasakit? Wag. Ngayon pa lang, magpagamit ka na sa Panginoon na malakas ang anak mo. Hihintayin mo pa ba na magkasakit ka at sasabihin mo, Lord, magpapagamit na ako sa'yo. Eh, may sakit ka na nga eh. Paano ka magagamit? Pagalingin mo ako, Lord. Ewan ko kung magpagamit ka sa Panginoon. Amen? So habang wala kang sakit, wala kang nararamdaman, magpagamit ka sa Panginoon. Ang lakas-lakas mo pero nanlalata ka. Di ba? Yung hindi ka makalakad, ganyan kaya maglakad. Alam mo, pag ako may lumalapit sa akin, ganyan maglakad. Ayokong lapitan eh. Kasi baka mahawa ko eh. Kasi alam ko, pagka ikaw, yung joy of the Lord, pag nasa sa iyo yan, grabe, masaya ka. Hindi ka malulungkot. Kaya nga sabi nga ni Pastor, di ba? Sabi niya, pwede ka malungkot. Pero hanggang 5 minutes lang. Pag 6 minutes na, wag na. Amen? Natural lang na nalulungkot tayo. Pero wag mo namang ikarir yung kalungkutan. Diba? Tingnan mo, yung katabi mo, yung mukha niyan, kinarir kasi yung kalungkutan eh. Ang daming pinagdadaanan. Daanan mo lang. Paano po dadaanan? Maraming pagsubok sa buhay po natin. Pero pag nakakapit tayo sa Panginoon, pag naka-align at nakafocus ka sa Panginoon, kahit anumang pagsubok, kaya nating lagpasan yan. Amen? God is good sa buhay po natin. We need to surrender our life to God. Surrender mo lang yung buhay mo. Number 1, si Lord. Hindi ang trabaho mo, hindi ang negosyo mo. Hindi ang pamilya mo, hindi ang anak mo. Hindi ang asawa mo, hindi ang trabaho mo ang number 1. Number 1, si Lord sa buhay po natin. At alam nyo, kapag ginawa mong number 1, ang Lord sa buhay mo, lahat ng pangako niya pwede mong i-claim. Amen? Huwag kang mag-i-claim ng promises sa Diyos kung wala ka namang ginagawa, kung hindi mo inuuna ang Panginoon. Kaya ka nabubuhay para sa Panginoon. Kaya nga ako minsan, pagka yung gigising ako, para bang nanlalata ako. Di ba, Lord, kaya ako nabubuhay para sa'yo, kaya gusto ko sumaya. Di ba? Gusto ko lagi akong masaya. Kasi pag ako hindi ako sumaya, Diyos ko, baka mamaya yung ako 60 years old, yung mukha ko magiging 70 na, no? Ganon. Mukhang 70 na ako. Eh, ayoko namang 60 lang ako, magiging 70 years old ang mukha ko. Di ba? Gusto ko 60 ako, pero ang mukha ko parang 59 bukas birthday ko. Ganon, di ba? So, inaayos ng Diyos ang buhay po natin. Kaya magpaayos po tayo ng buhay sa Panginoon. At sana masasabi po natin na yung sinabi po ni Paul,
na I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. At gusto ko po, I want to assure you mga kapatid, that God has a beautiful plan for you. Amen? Kaya kung gusto nating matapos ang 2025, magpagamit po tayo sa Panginoon. Ikaw na cell leader, marami kang mapoproduce na cell leader. Ikaw na cell member, ay magiging cell leader ka. Amen? Mag-aalaga ka ng mga tao na alam mo, babaguhin ng Diyos ang buhay dahil binago ka ng Panginoon. Kasi alam nyo, kung ikaw binago ka ng Diyos, dapat i-share mo yan. I-share mo yung pagbabago na ginawa sa iyo ng Panginoon. I-share mo yung blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. At alam nyo, hindi pa po huli. To finish strong. Amen? Hindi pa po huli. Merong mga magagandang bagay na gagawin sa atin ng Panginoon. At alam nyo, every time na nagpe-pray po ako, lagi ko sinasabi sa Lord. Kasi dati, pag nag-pray po ako ng may sipon, nagiging pneumonia. Natatakot akong manalangin talaga. At gusto ko pong aminin sa inyo, hindi po talaga ako marunong mag-pray. Hindi po talaga ako marunong at hindi po ako marunong mag-pray ng mahaba. Pero humingi lang po ako ng guidance sa Lord. At lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, gusto kong gamitin mo ako. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, babaguhin mo ang buhay mo. Kung gusto mong magamit, babaguhin mo ang buhay mo. At ang sabi sa akin, sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Humingi ako ng guidance sa Panginoon, ng tulong sa Lord, kung ano yung dapat baguhin sa akin. Every day, humingi po ako ng guidance sa Panginoon dahil gusto ko maging kagamit-gamit ako sa Kingdom of God. Alam nyo, hindi tayo ang nagpapagaling. Si Lord. Kaya lang kailangan ng Panginoon ng vessel para yung kanyang kapangyarihan ay makita ng mga tao. Amen? Na ang Panginoon ay kumikilos. Kumikilos siya. Gumagawa siya. Amen? Gumagawa siya. At kung ano yung nababasa natin sa Bible, pwedeng mangyari sa atin. Kaya there is healing. There is restoration. Lahat yan. Maaalis ka sa kahirapan. Pero, papagamit tayo sa Panginoon. Susunod tayo sa Lord. Amen? Magbabago tayo ng buhay. Ang buhay po natin ay i-align natin sa salita po ng Diyos. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Mamaya po magpe-pray tayo ng dahil may oras pa po ako. Magpe-pray po tayo ng mga may sakit. Pero ngayon, gusto ko po muna na i-recommit natin yung buhay po natin sa Lord. Kung sino man po yung gusto na i-recommit yung kanyang buhay sa Panginoon, pwede po bang itaas natin yung kamay? At mananalangin po tayo. Panginoon, nakikita mo yung mga kamay ng yung mga anak na nagtaas. Ito po ay para i-recommit uli namin yung buhay namin sa iyo. Hindi lang basta, Panginoon, na a-attend lang kami ng church, a-attend lang kami ng cell group. Kundi gusto namin i-recommit yung buhay namin para maging kagamit-gamit kami sa Kingdom of God. Para mabuhay kami sa purpose, Lord God. Para umangat ang purpose sa buhay po namin. At Lord, gamitin mo ang lahat ng naririto ngayon. Ilagay mo sa kanilang puso, maging desire ng kanilang puso, Panginoon. Ang maging, Lord, ang mag-serve. Hindi lang, Lord, mag-serve kami sa iyo, kundi mag-serve kami sa tao. Dahil pag nag-serve kami sa tao, nag-serve na rin kami sa iyo. Eh Lord, salamat. Baguhin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Gumawa ka, Panginoon, kumilos ka, Lord God, sa bawat isa sa amin. At ikaw po ang mag-glorify sa Doulos Church, Lord God. Sa bawat pamilya, sa bawat individual, Lord, mag-glorify ka. In Jesus' name, amen.